Sige, magsimula na tayo ha. Magandang umaga mga mag-aaral, mga guro, mga administrador, miyembro ng Board of Trustees, sa pangunguna ng ating Presidente, Dr. Danilo Viayap, and all the members of their families, friends, also mga kapamilya, the Valeriano and the Umaliklan following us outside. By the way, naka-YouTube tayo ha. Naka-YouTube tayo. So all the members of your families, all your relatives and friends and neighbors can follow us in YouTube. And also our brothers and sisters in Christ in different places in the world listening to us, and also members of my family, my wife, children, grandchildren, also my daughter Grace in the US with Edwin. They're all listening us, following us in YouTube. We will start our morning devotion with a prayer. Katuloy ko po tayong lahat dito. Okay. Let's make the sign of the cross in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Most gracious Heavenly Father, we thank you for graciously keeping us this night. And we pray that you will keep us this day also graciously from sin and every evil, that all our doings in life may please you. For into your hands we commend ourselves, our bodies and souls, and all things. Let your holy angels be with us, that the evil foe may have no power over us. Forgive us all our sins, and help us to resist temptation of all kinds. We thank you, Lord, for this wonderful opportunity of continuing our morning devotion in our school. All this we pray in Jesus' name. Amen. The title of our short meditation this morning is Blessed to be a Blessing. Ulitin ko ha. Blessed to be a blessing. And I will read in the Tagalog version of the Bible, Genesis chapter 12, verses 1 to 8, and Psalm 40, verses 1 to 10. Genesis chapter 12, 1 to 8. And I will read. The title of this is, Tinawag ng Diyos si Abraham. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan at tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ulitin kayo na. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. At ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpahin. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Sinama ni Abraham ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Nilanliang lahat ang kanyang mga lipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa Kanaan. Pagdating nila roon, nagtuloy si Abraham sa isang banal na lugar, sa Shechem, sa malaking puno ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeo. Nagpakita kay Abraham si Yahweh, na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh, na nagpakita sa kanya.
Buhat do'y nagtuloy siya sa kaburulan at silangan ng Bethel at huminto sa pagitan ng Bethel na nasa kanluran at ng Ai na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Yan po ang ating mga talata sa Genesis tungkol po sa pagtawag ng ating Diyos kay Abraham. Babasahin ko din po ang mga awit o awit 40 simula po sa una hanggang 10 talata. Pakinggan niyo. Sa Diyos na si Yahweh, matyagang naghintay ang aking panaghoy, kanyang pinakinggan. Sa balong malalim na lubhang maputik, inihain niya sa adooy hinalis. Ligtas na dinala sa malaking bato ang naging panatag taglay na buhay ko. Isang bagong awit sa aking itinuro, papuri sa Diyos ang awit ng puso. Matatakot ang bawat makakasaksi at magtitiwala sa Diyos na si Yahweh. Mapalad ang taong kay Yahweh tiwala at sa Diyos ay hindi dumadapa, hindi sumasama sa mananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Yahweh aking Diyos, wala kang katulad sa maraming bagay na iyong ginanap. Kung pangasan kong sabihin ang lahat, mangangamba akong may makalimutan. Ang mga pang-aray, pati mga handog, at ang mga hayop na handong sunugin. Hindi mo ba ibig na dambana dalhin, handog na sinunog at mga kaloob? Hindi mo naisin upang salay iyong patawarin, salip ang iyong kaloob. Sa akin ay pandinig ko upang ika'y tinggin. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi, iyong kalooban, aking itatago sa puso ng ang aral. Ang pagligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag at pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim, hindi ko sinarili, pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Yan po ang ating mga talata mula sa banal na aklat, ang Biblia. Siya nga pala, ako po si Evangelist Dr. Romeo Umali. I-follow up nyo na lang sa YouTube mamaya. Okay? Masusundan nyo yan sa YouTube. Ang account ko ay Dr. Romeo Umali. Nandun lahat yung aking mga devotions at Bible study. Mula pa nung last year. Okay, masusundan nyo. Okay? Sa YouTube lang. Ang pamagat ng ating short meditation ay blessed to be a blessing. Ang binasa kanina ay sa Genesis 12. Ito po yung Genesis 12 chapter 12 verse 3. In you all the families of the earth shall be blessed. Yan po ang sabi ng ating Panginoon kay Abraham. Okay, babasahin ko po ang nilalaman nitong ating portal sa prayer para po doon sa meditation na ito. Everyone agrees that moving is stressful. Totoo po yun. Yet each year, 1 in 10,000 households in the United States relocates for reasons such as employment or retirement. Kahit dito sa Pilipinas, ganun din naman di ba? Or to be closer
to the support of family. So kadalasan, no, nag-move ang ating family sa mga lugar na nais natin, di ba? In the midst of moving my own household, I think of Abraham. Okay. Sabi ng author dito, inisip niya ang nangyari kay Abraham. I think of Abraham. By the way, dati ang pangalan ni Abraham ay Abram. Okay? So sinasabi rito, I think of Abraham, who gathered his flocks and herds and moved because God called him and sent him forth. Tinawag ng Diyos si Abraham, di ba? Kaya siya umalis doon sa kanyang tinitirhan. Okay? Siguro ganun din tayo kumisan, di ba? Umalis tayo sa lugar na ating tinitirhan upang maging malapit tayo sa ating tatrabahuan o ating pag-aaralan. Tama? God promised Abraham that his household would become a great nation. Yan. Sa pamagitan ng Abraham, no, maraming mga nasyon, maraming mga bansa ang binless ng ating Panginoon. Sabi nga, it will become a great nation. Okay? God promised Abraham that his household would become a great nation. Ayan. Kasama tayo doon, ha? Kasama tayo doon. We are part of the great nation. Okay? But not for its own sake. No, the move and all that followed took place because in you all the families of the earth shall be blessed. Ayun. So, kinakailangan maging blessing tayo. Tayo man, maging blessing sa ating mga, sa inyo, mga kaklase nyo, mga kaibigan nyo, mga kamag-anak nyo. You become a blessing to them. Okay? Thus, God began the great chain of interaction with humankind that would one day lead to our salvation in Jesus. So, lahat yan ay patungo sa kaligtasan natin sa magitan ng ating Panginoong Hesus. Okay. Mary, like Abraham, sino itong Mary to? Mary, the mother of Jesus. Okay. Mary, like Abraham, was called to change her life plans so we might be blessed. Okay. Her profound assent to the angel's request to become the mother of the Redeemer gave us Jesus. Okay. So si Mary ang naging ina ng ating Panginoong Hesus. Abraham and Mary demonstrate to us how we are to live. Okay. Maraming salamat sa inyo, ha. Sana masundan nyo sa YouTube. Okay. Okay, thank you then. Thank you. Pagpalain ka ng ating Panginoon. We stand in a long line of those chosen by God to live lives of blessing. So, dapat ang ating buhay ay blessing para sa lahat. No? Okay? Every gift we receive is not given for us, for our own sake, but that we may bless someone else. Kung ano man ang ating tinatanggap, ito ay galing sa Panginoon. Ito ay blessing. So, dapat isi-share natin ang blessing na yan sa ating kapwa. Okay? Okay ba yan? Okay, let us pray. Lord God, help me to live with an open heart and open hands, that I too may bear your blessings to others. In Jesus' name, we pray. Amen. Let's all join in the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious unto you. The Lord let His face and countenance be upon you
and be gracious to you. In Jesus' name, pray. Amen. Okay, thank you for listening. Sana nga masundan nyo sa YouTube, okay? Pakinggan nyo ang ating devotion ngayong umaga. Thank you.